Orasyon sa hiling o wishing spell ng karunungang lihim. Ito ang orasyon sa hiling gamit ang kapangyarihan ng Sator. Ito ay magagamit ng mga taong merong kahilingan at pangangailangan. Kailangan gawin ang orasyong ito ng alas 3 ng hapon. Simulan ito sa First Friday at gawin araw-araw hanggang hindi mo nakukuha o natutupad ang iyong hiling. Magtirik ng 3 berdeng kandila. Kung walang berdeng kandila ay magtirik ng 3 puti, yung sperma. Ito ang orasyon sa paghiling gamit ang kapangyarihan ng Sator. Tandaan na ang Diyos ang siyang may kakayahan na magkaloob ng mga kahilingan at hindi ang mga tao. Kung ganap ang iyong paniniwala at pagtitiwala sa kanyang banal na pangalan at ikaw ay nagsisikap na makasunod sa kanyang kalooban, ay siya ang magpapala sa iyo. Ito ang ating mahal na Diyos at nag-iisang Diyos. Subalit, kung masama ang nilalaman ng iyong puso at diwa at kasamaan ang iyong ginagawa, kapag ikaw ay puro galit, puro hinanakit at puro kasamaan, sumpa ang iyong makukuha imbes na pagkapala ang ipapaloob sa iyo ng ating Diyos. Tandaan po na huwag itong gagamitin sa kalokohan dahil ito ay galing sa ating mahal na Diyos. Ito ang proseso ng paghiling. Unang-una ay humarap sa silangan at manalangin ng Ama namin. Ang Ama namin ay ang Our Father. Pwedeng Tagalog, pwedeng Ingles ang dasalin, o pwedeng ibang lengguwahe as long as ito ay ang Ama namin. Isunod ang pagbigkas ng iyong kahilingan. Isunod ang orasyon ng paghiling. Kailangan mong sabihin kung ano ang iyong hiling. Sabihin ito ng bukal sa puso, buo ang loob at walang pag-iailinlangan. Pagkatapos banggitin ang iyong hiling, saka mo sabihin ang orasyong ito. Ang orasyon ay Ainiel, Eheye, Auk, Budok, Aikam, Ekam, Misit, Salva, Laray, Kabal, Adok, Sauks, Pendentis, Dei, Elegetibus Corum, Omisyon, Baday, Mario Josep, I Josep, I Jesus, Oratique, Salvarnus, Regis Miseriatur, Meum, Dum, Crucis, Domine, Quo, Visit, Adonai, Jehovah, Aha, Jezreel, Jehuda, Tenet, Opera, Rotas, Arepo, Sator. Yan ang orasyon. Banggitin ng dahan-dahan at pakinggan mabuti ang aking banggit. Isunod niyan at sabihin ang iyong kahilingan ng 3 beses. Pagkatapos banggitin ang iyong kahilingan ng 3 beses, isunod ng 9 beses ang orasyong ito. Nignimi Jesus, Nignimi Jesus, Nignimi Jesus. Tandaan na yan ay 27 times na babanggitin. 3 beses yan times 3, kaya lumalabas
na 27 times iyang babanggitin. Pagkatapos niyan ay banggitin ang orasyong ito, Per Jesum, Christum, Dominum, Nostrum. Amen. Tandaan po, nasundin ng mga bilang kung ilan ko sinabi ang banggit ng mga dasal. Ang bilang na iyan ay may mahiwagang ibig sabihin, sundin ang bilin ng orasyon. Panoorin ang videong ito hanggang ito ay makabisa at siguraduhing tama ang lahat ng bilang at mga dasal at mga orasyon. Importante na kayo ay magpondo at magbakod. Panoorin ang mga episode na nasa description. Panoorin ito lahat, lalong-lalo na sa nagsisimula pa lamang mag-aral ng karunungang lihim, mga orasyon, mga agimat, mga spell o mga anting-anting. Panoorin niyo muna ang mga links na nasa description ng YouTube na ito. Pagkatapos niyan at saka niyo na panoorin ang lahat ng aking mga video kung ano man ang order. At sigurado na lahat ng tanong ninyo ay masagot kapag ito, mga videos na ito ay inyong pinanood. Marami po tayong mga taga-subaybay na maraming tanong at ang mga tanong naman ay nasagot na. Kailangan nyo lang pong panoorin ang mga video na aking mga ipinost na. Ang karunungang lihim po, ang pagpapagana ng mga orasyon at mga spell ay hindi po instant. Ito po ay kailangan ng oras o ng panahon. Kailangan na mabuti ang iyong kalooban, buo ang iyong loob, at ikaw ay matyaga. Tandaan niyo po na mga magagaling ng mga manggagamot, mga faith healer, o mga gumagamit ng mga spell, ito ay mga biyasa na at kabisado ang mga orasyones. Ito ay nasa puso namin, kaya kahit kailanman o anytime ay mga banggit at magagamit namin ang mga orasyon. Ganoon din ang dapat ninyong pagdaanan. Ito ay pag-aralan ninyo maya't maya kung gusto nyo talagang magkaroon ng kapangyarihan. Maraming salamat po. Pamilin ang kaalaman at mga orasyon na aming ibinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon at sa tamang paggagamitan. Huwag gamitin ang mga orasyon dito sa walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga habilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gamitin hanggang maaari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte sa buhay, maayos na pamumuhay at buhay na may ligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya ring aanhin. Maging malilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyon o karunungang lihim dito sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Kayo ay mapahamak kasama ang mga mahal nyo sa buhay. Ang orasyong ito ay kanan at galing sa ating Diyos. Kaya ito ay huwag gamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong manira ng ibang tao at tayo ay maging matulungin sa kapwa. Ituro nyo ang ating YouTube channel
sa mga tao na may mabubuting loob, nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga karunungang galing dito sa ating channel.